Bago ang SONA at pagbubukas ng Kongreso, nagdaos muna ng isang misa na dinaluhan ng karamihan ng mga mambabatas sa Manila Cathedral. Narito ang ulat ni John Manalo live mula sa Manila Cathedral. John, anong balita dyan? George, all set na raw ang House of Representatives para sa 4th State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos bukas. Pero hindi lang daw yan ang dapat abangan dahil bukas din malalaman kung sino-sino ang mamumuno sa Kamara ngayong 20th Congress. Bukas sa first regular session ng 20th Congress, nakatakdang pumili ng bagong House leaders ang Kamara. At ang napupusuan daw na maging House Majority Leader, walang iba kundi ang presidential son na si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Sa ulat ng Politico, may iilang House members daw na nagpahayag ng suporta sa Batang Marcos sa isang fellowship dinner sa Aguado, Manila nitong Miyerkules. Nagsilbi bilang Senior Deputy Leader ng 19th Congress si Sandro. Samantala, may magka-comeback naman bilang House Accounts Committee Chair sa 20th Congress. Napabalitang hahawakan daw ito ni Tingog Party List Representative Yeda Romualdez, asawa ni dating House Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez. Muling uupo sa Kamara si Yeda matapos mag-resign ng 3rd, 4th at 5th nominee ng Tingog Party List. Handa na raw ang Kamara para sa 4th State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos bukas. At ang inaasahan ng iilang mga Pilipino, since nasa calamity po tayo ngayon, inaasahan po natin na sana po hindi po masyadong maging ingrande yung SONA para na rin po maramdaman ng mga tao na nakikirama yung gobyerno sa nararanasan nila. And also, nakikita naman po natin sa maraming cities ng Philippines na sobrang dami pa rin pong baha. Sana po sa SONA is yung magkaroon po tayo ng update o mabigyan tayo ng update ng Pangulo tungkol sa flood control project at kung ano pa po yung pinaplano nila patungkol doon. Siyempre may hope pa din, di ba? Hindi tayo nag-give up. Sana meron. Pero prepare na lang sa walang pagbabago. Yung progreso natin sa infrastructure natin, kasi yung traffic pa din, di ba? Malaking problema yun. Kamukha itong nakaraan na bagyo. Maraming naapektuhan sa syudad na stranded. So yung mga ganyan, sana meron tayong magawang. Pero sa kasagsagan ng SONA preparations, biglang inanunsyo ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya ang Kamara bumanat sa naging desisyon ng SC. Una sa lahat, nananatili ang respeto ng Kamara sa ating Korte Suprema. Subalit kami ay lubos na nababahala matapos naming matanggap at mabasa ang desisyon ng Korte Suprema kung saan pinawalang bisa ang impeachment complaint na isinampa noong 5 ng Pebrero 2025 laban kay Vice President Sara Duterte. Maghahain daw ng motion for reconsideration ang Kamara dahil nakaangkla raw sa maling findings at salungat na records ang desisyon ng Korte Suprema. Naninindigan ng Kamara na ang proseso ng impeachment ay naaayon at sumunod sa konstitusyon at jurisprudence gaya ng desisyon sa Francisco at Gutierrez. Sa madaling salita, ginawa ng Kamara ang lahat upang sundan ang mga alituntunin at prinsipyo ng ating saligang batas at ng mga naunang pasya ng Korte Suprema. Kaya't kami lubos na nababahala sa tila bagong mga requisites na itinataw sa nasabing desisyon. Sinasabi ng Korte Suprema na nitransmit daw sa Senado ang impeachment complaint without a plenary vote na agad namang pinabulaanan ng Kamara. This is categorically false. Mali po ito. Noong February 5, 2025, si Majority Leader Manix Delipe ay nagmungkahi na ipasa ang February complaint sa Senado. Batay sa katotohanan ito ay verified at permado nang hindi bababa sa 1/3 ng mga miyembro ng Kamara. Ang mosyong ito ay inaprubahan sa plenaryo at agad rin bumuo ang Kamara ng Panel of Public Prosecutors. Makikita po ito sa House Journal No. 36 at detalyado rin sa opisyal na record of the House of Representatives. Muli rin itong ipinaliwanag na dahil nakakuha ng more than 1/3 signatures ang impeachment complaint laban kay VP Sara, ito na ang naging articles of impeachment.
Church, nasa 220 raw ng mga kongresista ang dumalo dito kanina sa Thanksgiving Mass sa Manila Cathedral. Nakita nga natin kanina sina former House Speaker at later Representative Martin Romualdez, Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, Akbayan Representative Percy Sendanya, Bico Saro Representative Terry Ridon at Iloilo Representative Lawrence Defensor. Pinapanalangin daw ng mga kongresista hindi lang ang successful na pagbubukas ng 20th Congress bukas, kundi isang fruitful year para sa buong Kamara at maging sa bansa. Fitting lang din daw na simulan ang termino sa isang panalangin. Si Manila Cardinal Jose Advincula ang nanguna sa Thanksgiving Mass ngayong araw na ipinagpasalamat din ng mga miyembro ng Kamara. Ito rin daw ang first time in the recent history na isinagawa ang Thanksgiving Mass dito sa Manila Cathedral ni Asidre. Ibinahagi rin nila kanina ni Representative Ridon at Asidre ang mga nais nilang pagtuunan ng pansin ng 20th Congress at ng Administrasyong Marcos. Mahalaga na pag-usapan ho natin yung presyo ng pagkain, presyo ng bigas, presyo ho ng mga batayang mga pangangailangan ng mga kababayan natin. Nandun po yung educational reform, lalong-lalo na sa pagsilip muli sa paano natin may improve ang senior high school program at yung pag-address po yung mga problema sa pagpapatupad ng free college education. At bilang ito na nga rin daw ang latter half ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos, mahalaga rin daw na makita na ng publiko itong pag-unlad ng ekonomiya sa bansa. At yan na muna ang latest mula dito sa Manila Cathedral. Balik sa iyo, George. Joan, gaano ba ka-confident itong si Speaker Romualdez na despite ditong manifesto of support ng more than 200 congressman ay mananatili siyang speaker sa susunod na kongreso? George, hindi natin nakapanayam kanina si House Speaker Martin Romualdez, so hindi natin sigurado kung ano ang kanyang pahayag tungkol dito, pero kanina yung mga natanong nating mga kongresista tulad na nga lang ni Representative Asidre, sila na mismo ang nagsabi na confident sila na si Martin Romualdez pa rin ang uupo na bilang House Speaker, considering nga na majority na, marami-rami na talaga ang nagpahayag ng suporta kay Romualdez bilang House Speaker ngayong 20th Congress. George. At sa dami ng congressman na nagpunta dyan sa misa, siguro ay show support na yan kay Speaker Martin Romualdez. Maraming salamat, Joan Manalo, live mula sa Manila Cathedral.